Christina POV. Sister, Christina. Napalingon ako sa pinanggalingan ng maliit na boses. Hilam ng luha ang mukha niya, habang pilit na kumikawala kina Mother Sally. Napahikbi ako. Hindi ko siya gustong iwan pero kailangan. Para sa kanya, para sa mga bata, at para kina Mother, Sister. Para sa orphanage. Nang tuluyang makawala si Ariel sa mga madre, mabilis siyang tumakbo papunta sa akin at yamakap. Humagulgol siya ng iyak sa akin at umiiling. Huwag niyo po akong iwan, ulit. Pinunasan ko ang mga luha ko. Naninikip ang dibdib. Umupo ako kapantay niya. Pinilit kong iniharap ang mukha niya sa akin. Errol, pumiyok ako. Napasulyap ako sa mga madre. Tumatango sila sa akin. Bahagya ko silang nginitian. Babalik naman ako, alam mo naman di ba na kailangan kong magtrabaho para sa'yo. Para sa orphanage. Para sa mga kaibigan mo. Sumangot-singhot siya, habang patuloy na umiiling. Nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang ganito. Ayokong ganito na lang parati, kada aalis ako. Ayoko siyang iwan pero kailangan. Ariel, tingnan mo ako sa mga mata. Umiling siya at umiiyak na nag-iwas ng tingin. Ariel, tignan mo ako. Tignan mo si Mama. Natigilan siya at napatingin sa akin. Napasinok habang patuloy na umiiyak. Napaiyak din ako. I'm sorry baby. Mama. Napangiti ako dahil sa tinawag niya akong mama. Ang sabi niya sa akin dati, hindi niya daw ako tatawaging mama, hanggat wala kaming sariling bahay. Nasasaktan ako kapag ganoon siya. Aalis rin naman kami dito, pero hindi pa ngayon. Babalik si mama, pangako yan. Napayuko siya. Nanunuyo ang lalamunan ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, kaya lalo siyang humagulgol ng iyak. I'm sorry, baby ko. Babalik ka mama. Tumango ako sa kanya. Ilang buwan. Mahinang sabi niya. Napakagat ako ng labi. 3 buwan ulit. Hindi siya nagsalita. Kumalas siya sa akin ng yakap, at yumuko na tumatango. Ingat ka po mama. Inangat ko ang mukha niya, at tinitigan siya sa mga mata. May mga luhang patuloy na nahuhulog sa pisngi niya. Kamukhang kamukha niya talaga ang tatay niya. Ariel, alam mo naman di ba kung bakit ako aalis, di ba? Opo mama. Naiintindihan mo naman di ba baby ko? Opo. Babalik si mama. Tumango siya. Ngumiti ako bago halikan siya sa noo. Tumayo ako at tinanguan sila sister at mother. Lumapit sila sa akin, at kinuha si Ariel. Mag-iingat ka Christina. Mother Sally said. Opo, mother kayo na po ang bahala kay Ariel. Kami na ang bahala sa kanya. Salamat Christina, Sister Anna. Tumango ako at nginitian sila. Nawala ang ngiti ko, nang mapabaling ako kay Ariel na nakayuko. Kagat-labing tinalikuran ko sila, habang kamakaway. Pinunasan ko ang luhang kumawala ulit sa mga mata ko. I'm sorry anak. Kunti na lang at makakasama mo na ako. 5 taon na si Ariel, pero parang matanda na siya mag-isip. Alam kong may sama siya ng loob sa akin, at gustong-gusto kong bumawi sa kanya. 6 na taon ang lumipas nang umalis ako sa hospital. Iyong mga panahon na iyon ay wala akong mapuntahan. Walang direksyon ang mga paa ko, kung saan ako pupunta. Hanggang sa mahimatay ako. Paggising ko na sa orphanage na ako, ang His Child Safe Haven, kinupkup nila ako. Pero ilang araw pa lang ng pananatili ko sa kanila, nang may mga taong pilit na pinapaalis sila sister. Ang bahay ampunan pala na ito ay kinukuha na ng may-ari ng lupa. Ilang taon na rin daw kasi ang lumipas, at hindi nakakabayad ang mga madre. Benibenta sa kanila ang lupain, ngunit walang may pangbayad ang mga madre. 3 milyon ang utang nila, kaya bilang pagtanaw ng utang ng loob sa pag-aalaga sa akin at pagkupkop, ipinangbayad ko ang 2 milyon na nanggaling kay Denzel. Ang 1 milyon ay hinuhulog-hulugan ko. Sa ngayon ang utang na lang nila sister at mother Sally, ay nasa 300k na lang. Kaunti na lang makakabayad, at kaunti na lang din, makakapag-ipon na ako para sa amin ni Ariel. May mga nag-sponsor naman sa orphanage, pero hindi sapat iyon sa pangangailangan ng mga bata, kaya nagdesisyon ako, na ako na lang ang ako. Mahirap pero kakayanin ko. Kada 3 buwan ako kung makabalik sa orphanage. Mahal kasi ang pamasahe, at pwede ko pa yung ipangbayad sa utang nila mother. Hindi ko rin pwedeng isama si Ariel, dahil walang mag-aalaga sa kanya.
Nang makabalik ako sa bahay na nirerentahan ko, kaagad akong nagbihis ng uniform. Maaga pa naman kaya hindi ako meal late. Hindi na ako umabsent dahil sayang ang araw na kikitain ko. Hindi naman ako ganang pagod sa biyahe. Isa akong janitress sa isang agency ng mga katulong. Actually, they offered me a job being as an accounting staff, but I turned it down. Mas malaki kasi ang sahod ng mga janitress, kaya iyon ang inaplayan ko. Hindi naman kasi mahalaga sa akin ang antas ng trabaho. Mas prefer ko kasi ang mataas na sahod. Sa janitress kasi pwede kaming mag-OT. Mas mataas ang sasahurin ko. Siguro kapag kami na lang ni Errol, ay mag-a-apply ako sa posisyon na iyon. Para may time ako kay Errol. Minsan naiisip ko, kaya siguro ganito ang buhay ko, dahil sa pagiging suwail kong anak kay mommy, gayon din ay dahil sa mga kasalanan ko. Pero kahit ganoon ay masaya ako, na nakilala ko ang mga tao sa orphanage. Nagsimula akong magtrabaho 6:00 pa lang ng umaga, kaya wala pa masyadong empleyado. Malaki rin ang agency na ito. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 5 taon na itong agency, ang Mio Maid Services Incorporation, na pagmamay-ari ni Sir Dirk Kreiser Mio. Nakangiting itinulak ko ang cart, na may lamang mga basahan, tubig na may sabon, small disinfectant sprayer, at map papunta sa elevator. Pumasok ako sa loob. Andar ito pa itaas. Mag-isa lang ako sa loob. Sinimulan ko na ang paglilinis. Nakatalikod ako sa pintuan, habang nagpupunas. Tumunog ang elevator, hudyat na nakarating na ito sa first floor, since galing ako sa ground floor. Akmang haharap ako para batiin ang papasok, nang marinig ko ang isang baritong boses ng lalaki. Malalim ito. Nakakatindig balahibo ang bawat salita na binibigkas niya. Naestatwa ako sa kinatatayuan, at hindi nagawang lumingon sa lalaki. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Nangangatog ang mga tuhod ko. Para akong mawawalan ng balanse, kung hindi lamang ako nakahawak sa pader. Kahit na hindi ko siya lingunin. Kilala ko ang boses niya. Kilalang kilala ko ang boses niya. Napapikit ako ng mariin. Sa dinami-dami ng lugar, bakit dito pa kami magkikita? Napayuko ako. Hindi ako makahinga, sa kaalamang nasa iisang elevator lang kami. Sa isang masikip na lugar. Bahagya akong napasilip sa kanya. Nakatalikod siya sa akin. Hindi niya ata ako nakita kanina. May hawak siyang cellphone, at nakalagay ito sa tenga niya. Habang ang isang kamay ay nakapamewang. Nakatalikod siya pero alam ko na galit siya. Kreiser, napaigtad ako sa biglaan niyang pagsigaw. Wala akong pakialam kung ako ang dahilan, kung bakit mo ipinatayo ang agency na ito. This is your company and not mine. I will only be leading it for one day, and nothing more in the next few days. I will burn your company, kapag hindi ka bumalik. Ibinaba niya ang tawag, at bahagyang sumulyap sa akin. Nataranta ako at napayuko sa takot. Na makilala niya ako. Good morning sir. Mahina kong sabi. Napakagat ako sa labi, at ipinagdadasal na sana ay hindi ako makilala ni Denzel. Nang hindi siya sumagot, ay palihim ko siyang tinignan. Pero kaagad din na lalong nagyuko ng ulo, nang makitang titig na titig siya sa akin, at nakakunot ang noo. Nakilala niya ba ako? Sana hindi. Hindi pa ako handa. Hindi ata ako magiging handa. Kinabahan ako nang gumalaw siya sa pwesto niya. Nanginginig ang mga kamay kong humigpit ng hawak sa cart. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Nataranta ako nang makita sa peripheral vision ko, ang akmang paglapit niya sa akin. Nahigit ko ang aking hininga. Bigla tumunog ang elevator, hudyat na bumukas ito. Pumasok ang 6 na empleyadong babae, at binati si Denzel. Tumungo lang siya sa mga ito. Hindi na nakagalaw sa pwesto si Denzel. Nagitgit ako sa pinakadulo na ipinagpapasalamat ko. Bahagya akong napasulyap kay Denzel na papalabas na ng elevator. Tumunog ulit ang elevator, hudyat na papasara na ulit ito. Tumigil si Denzel at humarap sa pwesto namin, o mas tamang sabihin na sa pwesto ko. Nahigit ko ang aking hininga, nang magtama ang mga paningin namin ng ilang segundo, bago sumara ng tuluyan ang elevator. Nangangatol ang labi ko. Nakilala niya ba ako? Ang gwapo ni Sir Denzel ano? Oo, gwapo rin si Sir Kreiser. Pero may asawa na kasi siya eh. Kaya lipat tayo kay Sir Denzel.
Bumuntan pa ng tawa ang babae. Buti na lang, siya ang magiging new boss natin sa loob ng 1 buwan. Para ata akong mahihimatay sa narinig ko. 1 buwan. Hindi naman siguro, di ba? Sabi niya, 1 day lang. Bakit siya pa ang magiging new boss namin? Denzel POV. Is Christina really that woman? Iyan ang kanina ko pa tinatanong sa isipan ko ng paulit-ulit. Kanina pa rin ako naiinis sa kadahilanang hindi ko alam. Kanina pa ako hindi mapakali sa kakaisip, kung si Christina talaga ang babaeng iyon. Napahagod ako ng buhok. Tinawag ko mula sa intercom ang lalaking secretary ni Chrysler. Sir, do you need anything? Come here. I just want to ask something. Copy sir. Napasandal ako sa sandalan ng swivel chair ko. Bumukas ang pintuan ng magiging office ko. Ang hinayupak na Chrysler na yun. Kinaladkad na naman ang asawa niya sa kung saan. Tapos iiwan sa akin ang kumpanya niya. Baka gusto niyang hindi ko na ito ibalik sa kanya. Tapos isisisi sa akin kung bakit nagtayo siya ng maid agency. Magaling talaga ang lalaki na yun. Hayok talaga sa asawa ang isang yun. Tigang na tigang. Marahang bumukas ang pintuan, at pumasok si John. Sir, tumikim ako. By any chance, do you know a janitress named Christina? Christina. His forehead suddenly furrowed. Eventually, he made a smile. Ah, alam ko na sir. Opo, meron nga po, yung magandang janitress po di ba? Maganda. Get her info files. Napakamot siya sa ulo. Sir, may ginawa po ba siyang mali? Heist. Bakit ba ang daming tanong ng isang ito? Ayaw na lang sundin ang inuutos ko. Just do what I say. Natarante siyang tumungo, dahil sa biglaan kong pagsigaw. Mabilis siyang lumabas ng office ko. Ang dami pang tanong, gagawin din naman pala niya. Hindi ako nakatiis sa inip ng paghihintay kay John, sa tagal niyang dumating. I left the office. I don't have much to do in the office, so I'll go around first. Bawat nakakakita sa akin, ay binabati ako. I just smiled and nodded to them. Nasa kalagitnaan ako ng pagtutor, nang makita ko si Christina na inaayos ang mga kagamitang panglinis sa cart. Saglit akong natigilan nang makonfirma na siya nga ito. Pinakatitigan ko siya, at pinasadahan ang itsura niya mula paa hanggang ulo. She looks beautiful in a simple t-shirt and pants. Messy hair. She looks cute. Ngayon ko lang nakita si Christina, na walang makeup sa mukha. Mas bagay sa kanya ang walang kolorete sa mukha. Mas maganda siya sa paningin ko. Natigilan ako nang bahagya siyang ngumiti. Ang lakas ng tibok ng puso ko. I took a deep breath. Nandilim ang paningin ko. Napakuyom ang mga kamao ko. Anong pinagsasabi ko? Bakit ko siya pinupuri? Gutom lang ito. I gasped again. Nagpatuloy ako sa paglalakad, habang diretso ang tingin sa harapan. In my peripheral vision, nakita ko siyang natigilan, at nanlalaki ang matang napatitig sa akin. I secretly smirked. That's right baby, just look at me. Notice me. Nang matapat na ako sa pwesto niya, natatarante siyang yumuko at bumati. Good morning sir. Hindi ko siya pinansin at dumiretso ng lakad. Makailang hakbang lang, ay huminto din ako at humarap sa gawin niya. In my dismay, nakatalikod na siya sa akin, habang tulak-tulak ang cart. Don't tell me ganun na lang iyon. I clenched my fist. Lumingon ka sabi. Halos gusto ko siyang hilahin paharap sa akin, para lang lingunin niya ako. Gusto kong manuntok nang hindi siya lumingon sa gawi ko. Sa halip ay tuluyan na siyang lumiko ng daan, nang hindi man lang ako nililinggan. Sa inis ko ay bumalik na lang ako sa office. Nasigawan ko pa si John nang pumasok siya sa office ko. Natatarante siyang lumapit sa akin. Sir, ito na po yung info files ni Miss Christina. Nang mailagay niya ang folder sa lamesa, sinigawan ko siya. Naiinis ako, at kay John ko nabubantan ang inis ko. Sorry siya ang secretary ni Chrysler. Get out. Mabilis siyang umalis sa harapan ko. Kinuha ko ang folder at marahas itong binuksan. Hindi ko alam pero naiinis talaga ako. Kumukulo ang dugo ko. Gusto kong sumigaw sa inis. Bumibilis rin ang paghinga ko. Heist. I read her info. Name, Christina Rivas. Age, 28 years old. Status, single.
Address. CP number. Kinuha ko ang cellphone ko, at sinib ang number niya. For business purposes. Yeah, that's the only reasons for that. Bumalik ako sa pagbabasa ng info niya, pero napatigil din kaagad. Napakunot ang noo ko na para bang may mali akong nabasa. Muli kong binasa ang info mula sa pangalan. Pero hindi ko masabi kung anong mali, kaya inulit ko pa ng isang beses. Napailing ako. May mali talaga eh. May mali. Pero anong mali? Nakakainis talaga. Kalaunan ay napatigil din ako sa pangalan niya. Napatitig ako doon. Napakunot ang noo, at napahigpit ng hawak sa papel. Cristina Rivas. Really, Cristina? Cristina Rivas ha? Single. Talaga lang ah. Cristina POV. Humahaba ang ulo ko sa kakahanap kay Denzel. Maraming tao ngayon dito sa bar. Idagdag mo pa ang mga nagsasayaw na halos sakupin na ang lahat ng space. I was looking for him, and I can't even find him in this waving people in a crowded place. Someone says he's here. I received a text from unknown number. He told me that Denzel was here in that bar, drowning himself to alcohol for I don't know why. Is he and Shira had a fight? That someone. I don't know if he is man or a woman. I just felt that he's a guy. And besides, the text has a clue written letter which is M, but I don't really know if I know someone whose name started with a letter M. But it seems that someone was bluffing me. Maybe he just making fun of me. I sighed and turned around, but to my surprise, I just bumped to someone. My head hits his hard chest. To my horror, I looked at him. But my terrified suddenly faded when I recognized him. Youthes. I confusedly asked him. He smirked. Hello there beautiful. What a surprise. I gulped. Why does his voice sounds dangerous? His name is Youthes Walker, he is Denzel cousin. Why does the beautiful lady here, in this kind of place? Hi, in my dry throat, I managed to answer him in a trembling voice. Looking for Denzel. He raised his eyebrow. Oh him. I repeatedly nodded. He smiled. This man is really handsome. His smiles can take away your breath. He is really a Greek god. But looks can be deceiving. He is dangerous. Beware to his smile, it means he is up to something. He is planning some wicked trick. He can make your one foot into grave. And I don't know why it seems that he would do something against me, or it was just me. Nah, we're not that close to make him do something twisted. Do you know where he is? Inilagay niya ang kamay sa baba at nag-isip. Kalaunan ay ngumiti, at parang nagliwanag ang paligid niya, na para bang may naisip na idea. Ah, he scratched his head. No, my jaw dropped at his reaction. Laglag ang balikat ko, at napasimangot nang bumuntin pa siya ng malakas na tawa. Let's celebrate. Celebrate. For what? Sandali, hindi ako nakaangal nang hilahin niya ako sa kung saan. Nang makarating sa isang table na may mga couch na paikat sa table, ay pinaupo niya ako doon. Wait me here. Sandali, saan ka pupunta? Just stay there Cristina. I'm going to pick up our drinks. Tumango ako kahit na gustong tumutol ng utak ko, dahil ayaw ko namang uminom ng alak. Hindi ako umiinom ng alak for Pete's sake. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi nagtagal, bumalik rin kaagad si Youthes. May bitbit siyang 2 baso na may laman na alak. He sat beside me at gave my glass filled with alcohol. Umupo ng paid 4 si Youthes, habang inaalog niya ang sariling baso. He take a sip on it. Eventually, he grinned while intently looking at his own glass. Nagtaka ako. Why do it seems that he was fascinated with something? As if, gusto niyang matawa sa kung saan. Kita ko sa mga mata at labi niya, na para bang gusto niyang tumawa ng malakas. Weird. Is it me? Or totoong may mali talaga? Hey, you okay? You look brought-haired. Tumikim ako at napangiwi, shook my head and slightly smiled. He smirked. Sa taranta ko, napainom ako ng alak nang wala sa oras. That was not my intention. Mahabang katahimikan ang namayani sa amin.
Hanggang sa umikot ang paningin ko. Weird. Mula ng aksidente kong nainom ang alak, hindi na ako muling uminom. Pero bakit nahihilo na ako? You okay? Bahagya akong tumungo sa kanya. Alangan man ay nagsalita pa rin. Nahihilo ako. Oh, lasing ka na. Agad. He grinned. Kinabahan ako bigla. May mali talaga. Hindi ako lasing, anong nilagay mo sa inumin ko? He raised his both hands, as if he was surrendering. Ops, masamang magbintang Christina. Wala ka namang nakita, di ba? Saglit akong napatigil, nang makaramdam na naman ng hilo. I gritted my teeth. Euthes. I was interrupted by that voice. He spoke deep, emphatically, and thundered. My heart beat so fast. Amen, I was looking earlier. Oh, my dear cousins. I was waiting for too long. Napatingin ako kay Euthes. What is he up to? Euthes smirked, stood up and patted Denzel's shoulder. Take care of her, Denzel. With that he left me with Denzel. Naguguluhan ako. Napatingin ako kay Denzel, na madilim ang mukhang nakatitig sa akin. Gusto ko sanang tanungin siya, kung anong nangyayari, pero nawala na ako ng malay. Nagising ako nang makaramdam ng init ng katawan. Sobrang init pero ramdam ko ang kahabdan ko ng kasuotan. Oh, that sensation. I love that feelings. My both legs on his waist as he moved last, deep, and hard. Christina. Napabangon ako sa kama. Pawisan, mabilis at hinahabol ang aking paghinga. Napasapo ako sa mukha. Marahan na sinabunutan ang aking buhok. Bakit? Bakit napanaginipan ko ang mga bagay na nangyari, 6 na taon na ang nakakaraan? Ang araw na iyon, ang araw na may nangyari sa amin ni Denzel. Kinabukasan noon ay nahuli kaming magkatabi ni Chires sa kama ko. I wasn't really drunk that night. Totoo iyon. Isang inom lang ang nagawa ko, pero bakit nahilo kaagad ako at nahimatay? Si Euthes, anong nilagay niya sa inumin ko? Bakit ngayon ko lang naisip, at napanaginipan ang lahat ng ito? Bakit ngayon pa kung saan 6 na taon na ang lumipas? Ni hindi ko man lang nakumpronte si Euthes. Pagkatapos kong mahimatay noon, wala na akong maalala. Muli kong nasa bunutan ang sariling buhok. Nakakainis. Dahil sa napanaginipan, hindi na ako muling nakatulog. Maaga akong nakapasok sa trabaho. Sa totoo lang, pinipilit ko na lang magtrabaho dito kahit na ayoko na. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga, dahil alam kong nasa paligid lang si Denzel. Pero naisip ko, isang buwan ko lang naman siya pakikitunguhan. Natatakot ako na baka magpakatanga na naman ako sa kanya. Minsan tinatagwan ko na siya. 1 linggo ko nang iniiwasan na magtagpo ang landas namin. Hindi ko alam kung bakit lagi niya akong pinapatawag, tapos ay iinit ang ulo niya sa akin. Nakakainis talaga. Miss Christina, linisin niyo daw po ang office ni Sir Denzel. Alang-inang tinanguan ko si John, ang secretary ni Sir Kreiser, na ngayon ay secretary ni Denzel. Sumunod ako sa kanya nang magsimula siyang maglakad. Last time na naglinis ako doon, hindi naman madumi, bakit palagi niya akong pinapatawag, samantalang hindi ko naman toka ang floor na iyon? I softly said. Napakamot siya sa ulo niya. Hindi ko rin alam pero kasi ngayon. Napakunot ang noo ko sa paputol-putol niyang salita. Bakit? Kasi magulo ang office. Kasalanan ko. Ha? Bakit? Ano ang ginawa mo? Well, I guess, I make him jealous. Ha?